Hello everyone, so Herbert Flores here. So sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-register ng bagong member dito sa Censure Essentials. Okay? So kung ikaw ay bagong member at meron kang mga na-refer or na-recruit na mga bagong dealers, so hindi mo alam kung saan ka pupunta, saan mo siya i-register. Okay, so sa video na to, papakita ko sa inyo step by step kung paano yung tamang pag-i-encode. Okay? So, step 1, kailangan ka magpunta dito sa website ng Censure Essentials. Okay? So, i-visit mo lang, pumunta ka lang doon sa browser mo, i-type mo yung www.censure-essentials.com. So, once na nakapunta ka dito sa website, so makikita mo dito yung ating mga products, yung ating company profile, and then yung presentation. So pwede mong i-download yung PowerPoint dito sa website na to, even yung mga city stockies, yung mga branch natin na kung saan po pwede kang bumili ng mga products. Okay, and then yung contacts. So kung meron kang concern about sa yung product or meron kang mga question, so pwede mo kontakin yung company. Okay, so ngayon pupunta tayo dito sa my account. So once na kinlik mo tong my account, mapupunta ka dito sa login page. So dito sa login page, meron ditong box na kailangan mong i-type yung username mo, okay, and then yung password. So kung bago kang i-encode at hindi mo alam yung username mo, itanong mo dun sa yung sponsor or dun sa taong nag-recruit sa'yo. Okay? So right now, dito sa video demo na to, actual kung i-encode yung bago kong dealer, okay, yung bago kong nag-dealer na bumili ng ating dealer package. So ngayon maglalagin ako sa aking back office, itatype ko yung aking username. And then yung password mo, yung password ko, and then i-click lang yung login button. Okay, so make sure na alam mo yung password mo. So after that, makakapasok ka dito sa back office mo. So makikita mo dito sa yung dashboard yung account type, kung ano yung binili mong package. Okay, so meron tayong, so dito ang in-avail ko yung dealer package. Ang username ko is click here to. So makikita mo rin dito yung date kung kailan ka na-encode. And then dito sa box na left remain points, so makikita mo kung ilan yung tao dito sa yung left side. And then sa right remain points. So dito makita yung mga tao naman sa bandang kanan mo. Okay? So dahil yung ating genealogy is binary siya. So may makita ka rin total pairs kung ilan na ba yung ilan na ba yung nagpares. Okay, so para magpares ka, kailangan meron kang 1 point sa left and 1 point sa right. So total pairs nun is 1. Okay, and then meron ka dito ang incentive points. So dahil yung incentive points na yan yung pang pip pair mo. So dito naka 16 pairs na ako. So kung every pip pair, so 16 divided by 5, okay, so nasa 3 siya. So meron pa akong isang sobrang pair. So pagka nag 20 pairs na ako, meron akong 4 points, incentive points. So convertible siya doon sa mga products, okay, na makikita doon sa mga brochure natin na natanggap. Okay, and then meron tayong available CV. Itong mga CV na to, ito yung mga repeat purchase mo. Sa bawat products is meron siyang katumbas na points. Tulad ng ating shape-up copy, sa bawat isang shape-up copy, meron kang 5 points. Ngayon, kung ikaw ay bibili sa mga branches, okay, or sa mga mobile stockies, make sure na ibigay mo yung username mo para ipasa nila yung CV. Okay? So, once na mapasa nila yan, makikita mo dun sa CV mo. Okay, mamaya ipapakita natin yun. And then dito naman meron tayong available na e-wallet na 1,350 pesos. Okay? And then daily per cycle, so 0 tayo. Daily per cycle 2, so 0.
So ngayon, kung gusto mong i-edit ang iyong password, pumunta ka ngayon dito sa profile mo, sa account. So once na nagpunta ka sa profile mo, makikita mo dito yung mga information mo, okay? So wala pala siya dito. So ngayon pumunta ka uli dito sa account, i-click mo yung edit password. Okay. So punta ka dito sa click mo yung edit password kung gusto mong palitan yung password mo. So make sure na alam mo yung old password at saka yung bago mong password, kailan i-save mo siya, tandaan mo siya para pagka maglalagin ka, makaka-access ka dito sa yung back office. So dito makita mo naman sa account yung commission V2. So yung commission version 2, dito makita yung mga tao na pumapasok sa'yo. So yung list ng mga commission, tulad ng ating binary bonus, yung ating dealer direct referral bonus. Okay, so dito mo siya makikita lahat. Okay, so yung details, even yung date, nandyan siya kung kailan siya in-encode. Okay, so meron tayong indirect referral bonus. So after that, punta tayo dito sa ating CV. So sa CV na to, dito mo makikita yung mga na-transfer na points sa'yo mula dun sa branch na pinagbilhan mo ng product. Okay, kung hindi ka napadalhan ng CV, so i-follow up mo dun sa branch para i-send nila yung mga CV points mo. Okay, so yung CV points, ito yung personal points mo na pwede mong kitain every month sa Unilevel. Okay, so after that, pwede mo rin siyang ipasa, i-transfer yung iba mong CV sa yung mga downline. So ilagay mo lang yung username and then yung amount ng CV, then click mo lang yung transfer. Then punta tayo dito sa ating e-wallet. So sa e-wallet, dito makita yung na-convert mo na commission. Okay, so yung amount ng e-wallet mo, pwede mo itong pambili saan mang branch ng Sensure Essential. Okay, so maganda rito, yung commission mo, convertible siya into e-wallet, so hindi mo na kailangan ipa-check yung commission mo. So once na merong bibili sa'yo ng mga product, magbabayad sa'yo ng cash, yung pambabayad mo yung e-wallet mo. So kukunin mo lang yung username nung branch na pagbibilhan mo, then ilalagay mo lang yung amount. Okay, then click mo yung transfer. So ngayon punta na tayo dito sa network, na kung saan dito makita yung Unilevel genealogy mo plus yung binary genealogy. So i-click natin yung binary genealogy at sisimulan na natin yung pag-encode. Okay, so kanina ang ginawa ko lang is binigyan ko kayo ng brief introduction dun sa ating back office. So eto na ngayon yung pag-encode ng bagong dealer or elite member mo. Okay, so once na naklik mo yung binary genealogy, so makita mo yung mga dealer username nila sa left and right. So kanina na-check natin na meron akong 6 sa aking left. Okay, so para kumita ako doon sa dual team or dito sa ating binary bonus, so ilalagay ko siya dito sa aking right team. Okay, so pupunta ako doon sa pinakadulo ng taong huling in-encode. So may makikita ka dito sign up. Okay, yung question mark na tao. So doon mo i-register yung bago mong member kung marami ng mga tao doon sa ilalim mo. Okay, so ang tawag doon is mga spillover. So nalagyan ka ng tao. Okay, so ilalagay mo ngayon doon sa huling member na sumali doon sa team mo. Okay, so ito yung may spillover ngayon, yung taong madudugtungan niya. Okay, so i-click mo yung register. So once na na-click yung register, i-type mo ngayon yung username ng taong i-register mo. So mostly yung username, yung first name nila o kaya yung buong pangalan nila, yun yung username or yung nickname nila. Okay, so ngayon ang pangalan ng ating
bagong dealer ay si Miss Maricel Guevara. So dito pwede ko siyang ilagay yung kanyang first name. Okay. So lagay na lang natin siya, Join Maricel. Then yung first name niya, Maricel. And then yung middle name. After that, yung kanyang last name. And then nilagay mo yung temporary password niya. Okay. And then yung birth date niya, ilagay mo yung birth date niya. And then yung email address. And then yung kanyang gender. At yung serial and activation code. So ito yung manggagaling dun sa branch na pinagbilhan mo nung dealer package or elite package mo. Okay? So wag mong kakalimutan to dahil hindi mo ma-register yung bagong dealer na sumali sa'yo. Okay? So napaka-importante nito para ma-activate yung kanyang account. Okay? So itatype natin ngayon dito yung kanyang serial. So once na-register na to, hindi mo na siya magagamit sa iba. Kung gusto mong mag-register ng bago, so kailangan mo ng panibagong dealer package or elite package. Okay? And then wag mo rin kalimutan yung username mo, kung sino yung taong nag-refer, nakapag-recruit. So ilalagay mo yung username. And then yung kanyang mobile number kung meron, pati yung kanyang TIN ID number. So right now, kahit nawala ito, pwede mo siyang ma-register. Okay? So pagkabigay mo ng username at password dun sa tao na ni-register mo, pwede mong ipa-edit yung kanyang profile. Okay? So after nun, i-double check muli yung information kung tama yung spelling dahil hindi mo na ma-edit yung kanyang first name, middle name, and last name. So once na tama na yung information, i-click mo yung register button. Click mo yung register button. So yun. So once na na-click mo yung register button, meron siyang notification na kino-congratulate yung bagong member. Okay? So that's all. I hope na natutunan mo yung pag-i-encode. So pwede mo uling i-play itong video na to para mapag-aralan mo siya uli.